Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman po ako, si Gandara, ang inyong collegiate weekends na araw-araw nagmamaganda charis na maghahati ng latest update and fresh happenings about TVJ and digital weekends. And for today's video, so eto kanina, tumugtog ang River Maya. Grabe, ang saya ng opening ng TVJ. Si Maine Mendoza, kitang-kita ko kung gaano kinikilig. Grabe, nakakatuwa si Maine Mendoza, no? Although talagang si Maine ay may fan base na po talaga na kung saan ay tinitilian din siya, kinukuyog din siya, pero hindi po mapigilan ni Maine Mendoza maging ang fangirling kanina. Grabe. Sobrang relatable talaga ang babaeng ito, ka-OG. Yun yung masasabi ko. Kaya mahal na mahal to ng ng mga netizen. Kahit hindi fan, they love Maine Mendoza. Yung pagiging simple, matapang, totoo ni Maine Mendoza, gustong-gusto po yan ng mga tao. At the same time talagang kahit tahimik ang buhay artista ni Maine, isa na rin siya sa parang nire-respect at ginagala ngayon sapagkat kita po natin once na si Maine Mendoza makatapak sa ibang place, for example guys, sa ABS, grabe, nagpapapicture po sa kanya. Kahit si Maine Mendoza feeling niya, ay ako ang magpapapicture kasi natutuwa siya. Pero nagugulat siya na bakit sa kanya nagpapapicture. Kung fan kayo ni Maine Mendoza, nako guys, maiintindihan ninyo at updated din po kayo na talagang mga kilalang artista pero gustong-gusto talagang pumipila na magpa-picture kay Mangay. Anyway guys, nakakatawa na si Maine Mendoza kanina yung reaction niya very genuine. And marami din pong mga netizen, to be honest, ang naghintay. Yung mga TVJ vloggers nga po, mga defenders, gustong pumunta rin kanina. Kaso may ang pagod din po sila kasi syempre nagkaroon din po sila ng banding kagabi. So hindi sila nakapunta. Sayang, no? River Maya. Nakakatuwa na dito po nila prinomote ang kanilang banda. And to be honest guys, grabe. Masasabi ko na pinagandaan din po ng Itbulaga talaga ang performance ng River Maya ngayong araw. Samantala guys, narito masingit ko lamang po, ilalambing ko lamang po sa inyo ating second channel, Showbiz Reaction Update or SRU. Yan po yung meaning talaga ng aking SRU. Gandara SRU. So, Showbiz Reaction Update, second channel. Pa-subscribe na lamang po yan, guys. Pang-backup lang natin just in case. And malay nyo naman, dyan na lang rin tayo mag-upload ng mga personal vlogs natin. So, pa-support na lamang po, guys. Ayan. Kasi alam niyo naman yung nangyayari ngayon, parang pinag-iinitan po ang mga TVJ vloggers at defenders talaga. Samantala, nakita ko naman po ito, yung post sa Facebook sa Prinsipe Randy. Sabi niya dito, I got inspired sa isang comment sa Instagram regarding sa pwedeng simbolo sa mga salitang it, bulaga. Here it is. Medyo binago ko lang ang mga wordings according sa akin ding sariling pananaw. So, ayan, nag-effort pa guys. So, natuwa lang ako kasi talagang makikita mo na ang mga tao ay very attached talaga sa Ita Bulaga. Eto, guys, ang meaning para sa kanya ng E is exit. Exit. Sabi dito, kaya raw po exit dahil ang paglisan sa mahigit na 4 na dekadang tahanang nakagisnan. Letter A is adjustment, which means naghintay at nakiramdam sa mga kaganapan at mangyayari. Letter T stands for triumph. Sa atin pa rin ang huling halakhak, panalo sa prosesong legal. Speaking of legal, ka-OG, yes, totoo po yan. And we are looking forward din sa mga susunod pang victory ng TVJ para
masaya po tayong lahat. So ako, to be honest, ano naman ako, yung tawag dito, confident. But at the same time, ayaw ko magsalita kasi ng tapos at pangunahan kung ano po magiging resulta. So ako ay, ang wordings ko naman parati, sana ipagkaloob at nawa loobin ng Panginoon na manalo po ang TVJ sa mga susunod pa pong laban. So, legal matters na sa ano pa lamang po tayo. Pagpapabawal or pagpapatigil sa tape ink sa paggamit ng titulong Itbulaga. Well, pwedeng doon na rin yung end, Collegiate Tarvicans. Maano na rin naman yun, valid na rin na masasabing end na rin ng laban. Pero kasi ang tape makulit, patuloy pa rin po silang umaapila. Samantala sa pagpapatuloy after ng EAT which is exit, paglaya sa tape, adjustment ngayon para sa bagong buhay nila and triumph na sa atin ang huling halakhak, yung tutuldok po dito, ang meaning niya dito ay ang tatlong tuldok na nagsisimbolo na madami pang dapat gawing pagpapasaya di lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Grabe, ang ganda ng pakahulugan. Anyway, ang bulaga naman, meaning daw po ang salita na puno ng sorpresa, pakulo, papremyo, at pag-asa para sa lahat ng Darikad. So, ayan, Itbulaga. Thank you so much guys sa lahat ng may entry at nagbibigay po ng oras, effort para bigyan ng pakahulugan ang bawat salita ng Itbulaga. Samantala, narito naman ang t-shirt ulit ni Henyo Master Joey De Leon. So, yung kanyang Itbulaga na meron pong explanation kung paano nabuo ito, nung tumulong po siya sa paggawa ng logo, ay narito Collegiate Tarvicans, dinugsungan po niya ng another, tawag dito, paint po ba yan? Parang siya mismo ang nagpaint ito sa kanyang damit. Anyway guys, so eto nga, yung EB which is sa pamamagitan ng crown, binuo na Henyo Master, then Itbulaga. Na kung saan, ito yung last na naging tawag dito, tweet ni Henyo Master bilang pagbibigay po ng appreciation sa lahat ng mga Darvicans na without us, without letter U, without digit Darvicans ay wala ring Itbulaga. So, ang success ng Itbulaga is because of you sa atin pong lahat, Kauchi. Pero ang sabi nga po niya dito sa kanyang caption, ng aming buong kasaysayan sa loob ng 44 na taon. So, yan daw po yung history ng Itbulaga. So, nasummarize niya dito sa sa shirt na yan, sa tatak Kauji. And ito daw po ay ipinagkakapuring isuot ng inyong lingkod. So, proud na proud po si Henyo Master Joey De Leon. Kayo, ano ang inyong kasaysayan? So, ito yung mas pumukaw ng attention ko. Collegiate Tarvicans, ang huling kataga ni Henyo Master, kayo, ano ang inyong kasaysayan? So, po pwedeng in general, tayo po tinatanong, bilang Legit Tarvicans, pwede rin na may pinaparinggan. Ang tape ink, ano kaya? Since meron pong agawan na nagaganap. Ano naman ang maikukwento ng tape ink na kanilang kasaysayan sa Itbulaga? Sabi nga po dito, ika naman daw ng tape ink. Ika naman. Wala kaming kasaysayan. Nakikisakay lang kami sa kasikatan yung tatlo. At titulong biglang inangkin na lamang at di na lang gumawa ng sarili naming pangalan. So mula po sa reply ni The Best, ay, The Best ka talaga. Sir, Madam, the best ka. So, totoo naman kasi guys, hindi naman, ano po ba kakasaysayan lamang nila? So, naging producer yon. Yun yung producer, pero yung paglikha ng pangalan, si Henyo Master. Sa tugtog, si Bossing Vic Soto. Sa
logo. Nariyan din si Henyo Master Joey De Leon. Sa mga segments, ang TVJ and everything, the rest, ka-OG is sa TVJ. Wala na pong iba sa Tape Inc. kundi bilang producer lamang. So, totoo na nadadamay lamang po sila. Yung sa kasaysayan, damay lamang po sila because of TVJ. Kasikatan, yung success ng Eat Bulaga, lahat ng iyon sa TVJ at nakikisabit lang ang Tape Inc. So, sabi nga dito ay hindi na lang gumawa ng sarili naming pangalan. So, ang TVJ may pangalan na guys hindi lang bilang TVJ, icon, legend na sa industriya, kundi bilang creator. Creator ng Eat Bulaga. Sila wala po. Wala, bilang producer lang talaga. So, sino ngayon ang tunay na Eat Bulagang matatawag? Hashtag Legit Cats. Hashtag Eat Bulaga TV5, OG Cats. And ayun nga, parang may hamon sa Henyo Masters sa kanila. Kayo, ano ang kasaysayan nyo? So, paano na lang, pasagot na lamang po nitong hamon ni Henyo Master sa kanya pong tanong sa inyo. Kung pakadidibdibin na kayo talaga ang tinatanong ni Henyo Master, kung guilty, tapos mamaya napaisip din ano nga kaya yung kanilang kasaysayan sa Eat Bulaga. Samantala, sabi dito ni Maria Jane Baranda, magandang gabi. Grabe yung user DM, bla bla bla. Nagmamarunong pa sa doktor at kay Miles, and it's body shaming. Sabi nga ni Miles sa interview ni Karen D, it was her weight gain that made her wonder what's going on with her body. She was doing pilates and was watchful of her food intake. Yet, she kept gaining weight. Yun nga, thyroid cancer na nga. And had to undergo a surgery that soon. So, ayun, ito yung main na reason talaga kung bakit nalaman niya na may mali sa kanyang katawan. So, nakapagtataka naman talaga lalo na kung ginagawa naman niya yung kanyang part. Pero bakit tumataba pa rin siya ng tumataba? So, nakaka-question nga ka-Ojen. Mabuti na lamang naagapan. Kaya sa mga bashers dyan, ako nawa ay unawain nyo naman ang sitwasyon nitong si Miles Ocampo. Hindi yung porke artista, pahihirapan nyo na to the point na dapat sundin kayo sa kung anong gusto ninyo na maging body nitong si Miles Ocampo. Paano nga kung meron po siyang sakit? Anyway, sabi naman dito ni Rolly Tesoro, magandang gabi. Rolit E. Zoro. I will say it again for those people who insist that Miles is too much. You are wrong. If you have hypothyroidism, you will still gain weight even though you don't eat. So, yeah, yung totoo po yan, ka-OG. And meron na rin po siyang maintenance na iniinom ngayon, ano? So, sana nga maging hiyang sa kanya. And tumaba o hindi, ka-legit Cats, for me, ang importante ay cancer-free na siya. Period. Kasi kung totoo ka, nagmamahal at sumusuporta, may pakialam at mabuting tao, kahit hindi ka fans, basta mabuti kang tao, ka-legit Cats, ang may isip mo is, ang importante, cancer-free na siya. Hindi yung weight. And in fairness, hindi totoo yung sinasabi ng mga bashers. Kasi, to be honest, nakikita ko si Miles as okay ang kanyang katawan. Pumapayat na po siya. She's so beautiful, to be honest, ka-OG. Bagay rin naman po sa kanya. And ayun nga, siguro, hindi lang basta-basta or mabilis ang pagpayat, pero nakikita po namin. Ewan ko, sa mga mata ninyo mapanglait, wala pong nakikita, kundi kapintasan. Pero para sa amin, okay po ang katawan ni Miles. Wala pong problema. Maganda at pumapayat na nga siya actually.
So, yun lang po muna guys ang aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.